Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Mula sa ground, nag-uulat tayo kaugnay sa malaking development sa gitnang silangan. Inanunsyo ni US President Donald Trump na halos pinal na ang isang peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Inaasahang magbibigay daan ito upang muling mabuksan ang Strait of Hormuz na naging sentro ng pandaigdigang krisis. Ito ang pinakamalaking hakbang tungo sa kapayapaan matapos ang madugong sigalot na nagbanta sa seguridad at kalakalan ng mundo. Sa kanyang pahayag, kinumpirma ni Pangulong Trump na ang pinal na detalye ng kasunduan ay pinag-uusapan pa at isa sa publiko sa lalong madaling panahon. Nabuo ang hakbang na ito matapos ang kanyang pakikipag-usap sa mga leader ng rehiyon. Kabilang sa mga nakontak ng Amerika ay ang matataas na opisyal mula sa Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, Bahrain at sa isang hiwalay at masinsinang pakikipag-ugnayan sa Israel. Inilarawan mismo ni Trump ang dokumento bilang isang Memorandum of Understanding pertaining to peace. Kailangan pa itong formal na aprubahan ng US, Iran at iba pang bansang bahagi ng negosasyon. Dumating ang balitang ito matapos ang isang linggo kung saan masusing pinag-isipan ng Amerika kung maglulunsad ba ito ng panibagong serye ng mga pag-atake laban sa Islamic Republic na tiyak na wawasak sa napakarupok na tigil-putukan. Kapansin-pansin na walang nabanggit tungkol sa kontrobersyal na nuclear program ng Iran at ang issue sa highly enriched uranium nito. Ang mga sensitibong isyong ito ay napag-alamang nais talakayin ng Iran sa susunod na yugto. Sa ngayon, wala pang inilalabas na formal na reaksyon ang gobyerno ng Iran o ang Israel patungkol sa mga detalyeng iniwan muna sa labas ng usapan upang bigyang daan ang agarang resolusyon sa armadong labanan. Sa kabila ng kawalan ng pampublikong komento mula sa Israel, ibinahagi ni Pangulong Trump na naging very well o napakaayos ng pakikipag-usap niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Matatandaang si Netanyahu ang isa sa mga nagtulak sa Amerika na pumasok sa digmaan laban sa Iran. Ang maayos na takbo ng usapan ay nagpapahiwatig ng posibleng paghupa ng tensyon sa pagitan ng mga magkakaalyadong bansa sa gitna ng krisis. Bago pa man ang anunsyo ni Trump, mayroon ng pag-asa sa hanay ng mga opisyal. Kinumpirma ng isang regional official na may kinalaman sa Pakistan-led mediation efforts na papalapit na ang US at Iran sa formal na kasunduan. Gayunpaman, nagbabala ang opisyal na ito na tumangging magpabanggit ng pangalan na ang mga last-minute disputes o biglaang hindi pagkakaunawaan ay maaari pang sumira sa proseso patungo sa kapayapaan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng nasabing opisyal, ang inaasahang kasunduan ay kinabibilangan ng isang opisyal na deklarasyon ng pagtatapos ng digmaan. Kasunod dito ang nakatakdang 2 buwang negosasyon na tututok sa nuclear program ng Iran. Ito ay isang estratehikong hakbang upang unahin ang pagpapatigil ng karahasan bago talakayin ang armas nuklear. Ang balangkas na ito ay nagpapakita ng pagnanais para sa tiyak na pag-usad. Isa sa pinakamahalagang probisyon ng napipintong kasunduan ay ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang kritikal na daluyan ng kalakalan. Kapalit nito, tatapusin ng Estados Unidos ang kanilang ipinapataw na blockade sa mga daungan ng Iran. Nagbigay na ng senyales ang Iran na paliit na ng paliit ang hindi nila pinagkakasunduan sa negosasyon matapos ang pagbisita at pakikipag-usap ni Pakistani Army Chief Asim Munir sa Tehran. Mainit namang tinanggap ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang mga hakbang ni Pangulong Trump na isulong ang kapayapaan. Sa kanyang pahayag, iginiit ng punong ministro na patuloy na susuportahan ng Pakistan ang mga peace efforts na ito ng may sinseridad. Pinatunayan ng Pakistan ang kanilang mahalagang papel bilang tagapamagitan na nagtulay sa dalawang magkatunggaling bansa upang pag-usapan ng isang mapayapang resolusyon. Sa isang post sa X, binati ni Prime Minister Sharif si Trump sa tinawag niyang pambihirang pagsisikap na itaguyod ang kapayapaan. Inilarawan din niya ang mga naganap na talakayan sa pagitan ng mga lider ng rehiyon bilang napakabunga at kapaki-pakinabang. Inihayag ng punong ministro ang kahandaan at pag-asa na ang bansang Pakistan ang magiging host sa susunod na round ng mga pag-uusap sa madaling panahon upang selyuhan ang kasunduan. Upang mas maintindihan ang bigat ng kasunduang ito, balikan natin ang nakaraan.
12 linggo na ang nakalipas mula nang umatake ang US at Israel sa Iran. Ang madugong pag-ataking ito ay kumitil sa buhay ng mga matataas na opisyal ng Iran kabilang ang Supreme Leader. Ito ang naging dahilan ng biglaang pagkaantala ng mga nuclear talks sa pagitan ng US at Iran na nangyari sa ikalawang pagkakartaon sa loob ng wala pang isang taon. Bilang ganti, naglunsad ng mga missiles ang Iran laban sa Israel at sa mga kalapit bansang nagho-host ng mga puwersa ng Estados Unidos. Ang matinding hakbang na ito ay yumanig sa mga bansa sa rehiyon ng Gulpo na dati nang itinuturing ang sarili bilang ligtas na kanlungan. Ang palitan ng atake ay nagdala ng malawakang takot at nagbanta ng isang mas malaking digmaan na maaaring sumakop sa rehiyon at madamay ang iba't ibang inosenteng bansa. Bagamat may umiiral na ceasefire mula pa noong ikapito ng Abril, ang naging desisyon ng Iran na isara ang Strait of Hormuz ay nagdulot ng matinding pinsala. Ang pagsasara ng kipot para sa mga barkong may dalang langis at natural gas ay naging sentro ng pandaigdigang pagkabahala. Nagdulot ito ng matinding sakit sa ekonomiya ng maraming bansa dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya, kaya napakahalaga na mabuksan itong muli sa madaling panahon. Sa panig naman ng Iran, inilarawan ng State TV base sa pahayag ni Foreign Ministry spokesperson Esmael Baghaei na ang burador ng kasunduan ay isa pa lamang framework agreement. Ayon kay Baghai, nais nilang isama rito ang mga pangunahing isyu na kinakailangan upang matapos ang ipinataw na digmaan at iba pang mahalagang bagay. Ipinapakita nito na mayroon pa ring malinaw na kondisyon ng Iran bago nila lagdaan ang pinal na dokumento. Ipinaliwanag ni Baghai na pagkatapos ng inisyal na kasunduan sa loob ng makatwirang panahon na 30 hanggang 60 araw ay saka pa lamang pag-uusapan ang maliliit na detalye. Nilinaw niya na ang isyong nuklear ay hindi bahagi ng kasalukuyang negosasyon. Ang pokus umano nila ay ang pagtatapos ng digmaan at ang pagtanggal ng mga parusa laban sa Tehran ay malinaw na nakasaad sa teksto at nananatiling matatag nilang posisyon. Samantala, hindi rin nakakalimutan ng Iran ang kanilang mga kaalyado. Ibinalita ng Al-Manar TV na nakatanggap ng liham ang leader ng Lebanese militant group mula kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na nagsasabing hindi pababayaan ng Tehran ang kanilang mga kaalyado. Nangyayari ito sa gitna ng marupok na ceasefire sa Lebanon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, isang hiwalay na labanan na nagsimula matapos ang digmaan ng US at Iran. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Trump na ipinagpaliban niya ang mga nakaambang military strikes laban sa Iran. Ayon sa kanya, ito ay dahil mayroong serious negotiations na nagaganap at ito rin ay bilang pagtugon sa kahilingan ng mga kaalyado sa gitnang silangan. Matatanda ang ilang beses nang nagtakda si Trump ng mga deadlines para sa gobyerno ng Tehran, ngunit palagi rin niya itong binabawi upang bigyan ng pagkakataon ang diplomasya. Ngunit sa kabila ng usapang pangkapayapaan, nagbigay ng mariing babala ang Iran. Sinabi ni Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf na matagumpay ng muling naitayo ng bansa ang kanilang military assets. Binalaan niya si Trump na kung ipagpapatuloy ng Amerika ang pag-atake, ang resulta ay mas mapaminsala kaysa sa simula ng digmaan. Ang pahayag na ito ay ginawa niya matapos makipagpulong sa Army Chief ng Pakistan at iba pang opisyal. Sa pagtingin ng mga eksperto, malinaw na hindi pa ganap na nakakamit ang orihinal na layunin ng digmaang ito. Hawak pa rin ng Iran ang kanilang enriched uranium at patuloy na itinatayong muli ang missile program. Patuloy din ang suporta nila sa mga armadong proxies. Ang bagong Supreme Leader na hindi pa nakikita sa publiko mula nang magsimula ang digmaan ay anak ng pumanaw na leader at kilalang malapit sa makapangyarihang Revolutionary Guard. Isa pa sa mga nabigong prediksyon ng digmaan ay ang sitwasyong panloob sa Iran. Taliwas sa inaasahan ni Trump at Netanyahu, hindi nag-aklas ang mga mamamayan ng Iran laban sa kanilang gobyerno matapos ang malawakang protesta noong unang bahagi ng taon. Sa ngayon, ang mundo ay nakaabang kung magiging opisyal ang peace deal na ito. Mula sa field, ito ang inyong tagapagbalita, patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan sa buong mundo.